Umabot na sa 4.3 million ang mga bagong rehistradong botante sa kasalukuyang voters registration. Ayon yan sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Sabado at Pitsa 9 sa buwan ng Mayo mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas at panibagong vlog mga kapobre. Update sa barangay at SK election. Mayroon tayong nakitang latest interview sa ating COMELEC Chairman na si George Erwin Garcia. Panoorin natin to mga kapobre at magbigay tayo ng reaksyon pagkatapos. Makibahagi at makilahok tayo mga kapobre sa ating talakayan ngayong araw. Bago ang lahat, panoorin muna natin to mga kapobre. Latest interview kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Here we go. Chairman, kamusta naman po ang preparation sa BSKE? Meron po kasing may clamor po doon sa Senate na ikonsidera nga kung talagang kasi may crisis ngayon na ipagpaliban muli ang barangay at SK elections. Sir Drew, bagamat may mga alingas-ngas, may mga nag-file na po ng pagpapaliban ng barangay at SK election na sa halip daw pong 2026. Dapat po ito ay November 2 ng taon na ito eh. Sabi po nila dapat sa 2027 na lamang dahil nga po may energy crisis. Kami naman, we will keep an open mind po dito. Wala po sa amin ang desisyon tungkol sa pagpapaliban. Yan naman po ay nasa ating Kongreso at sa ating Ehekutibo. Kung ano sa palagay nila ang nararapat to the greatest interest ng ating bansa, nasa kanila po yan. Kaya lang, hindi naman po kami pwedeng tumigil sa paghahanda ng COMELEC. Ganyang meron naman po tayong budget. At the same time, ito po yung na-reset na noong nakaraan. Kami po dapat nasa mga 90% na sa kasalukuyan sa ating paghahanda. At in fact po, Sir Drew, na-print na natin yung mga balota. Tapos na po tayo, mga 2 buwan na nakalilipas. Ngayon po ay mga konting mga ilang bagay na lamang ang aming inaasikaso. Later on, magte-train na kami ng mga guro. Sapagkat ang barangay and SK elections po ay hindi po automated. Ito po yung manual na halala naman na siyempre gagawin natin para sa buong bansa. Tapos may mga nagpa-register din. Kung di ako nagkakamali, 3.9 may umabot na ba sa mahigit 4 million? Yung pong pumunta sa amin po mga registration sites, mga mahigit na pong 4.3 million, Sir Drew, yan po either sila ay nagpaparehistro bilang bagong botante, nagpapatransfer ng registration, nagpapa-revive or reactivate ng kanilang registration. Ang mga bagong botante po natin sa SK, aabot po ng mga 1.3 million. Sa regular na botante, mga 1.2 million. Lahat-lahat po ng botante natin para sa regular na barangay election, mga 70 million o hanggang 71. At doon naman po ng mga botante para sa SK, abutin po tayo ng mga 25 million. So, ganyan na po kadami. So, 71 or 70-71 hanggang plus 25, more or less po meron kang 95 million na botante na boboto para sa barangay and SK election. Pero just in case, kung sakali ba, Chairman George, na magkaroon nga, kumbaga, isuspend na naman, ipagpaliban na naman iyang barang BSKE, ihingi pa rin ba kayo ng additional budget kung sakali man? Ito po maliwanag, Sir Drew, ha? Basta po nag-postpone, nag-reset tayo ng isang eleksyon, lagi po may dagdag na gastos. Siyempre po, Sir Drew, kapag po nag-postpone tayo, magpaparehistro muli kami ng mga botante para doon sa mga, siyempre, yung mga magki-15 anyos na mga kabataan, o kaya naman yung mga hindi nakapagparehistro dati. Pag po nag-increase ang bilang ng botante, mag-i-increase po yung bilang ng mga teachers dahil mag-i-increase yung bilang ng presinto at dadami rin po yung mga eleksyon paraphernalia. Pag po nag-reset tayo sa kasalukuyan, ang estima natin mga 3 bilyon po ang kakailanganin dagdag ni COMELEC para po sa reset na barangay and SK elections. Wow. So, yun pala yung mga consequences, no? Chairman, baka meron ho kayo mga karagdagang pang panawagan payo po sa ating po mga kababayan.
Sir Drew, siyempre para po sa mga kababayan natin sa bar, muli ang aming pasasalamat at sana yung laging mainit nating pagtanggap sa mga aktibidad ng COMELEC ay mas dagdagan pa natin. Sa mga susunod na araw po, kami po ay magkakaroon ng malawakang voters information dissemination upang maipahayag sa inyo anong parlamento, paano kayo boboto, paano i-accomplish yung mga balota, ilan ba talaga iboboto natin, hanggang po mga bagay na ganyan sapagkat medyo may konting komplikado po kasi hindi siya yung katulad ng regular na halalan po natin. So kahit po paano, maganda po yung ine-expect natin dahil maganda po ang pagsisimula natin dito po sa inyo katulad ng filing ng certificates of candidacy. Sa atin po naman mga kababayan sa buong bansa, ongoing pa po ang registration of voters po natin na nagsimula no October 20, matatapos po ito Sir Drew, Mayo 18, itong buwan na ito. Kaya po yung mga hindi pa nagpaparehistro, magpapabuhay ng kanilang registration, lilipat ng kanilang registration ay marapat po na mahabol po natin yung ating pong deadline na yan. Huwag po sana tayo yung ilang araw na lamang tsaka tayo pupunta sa mga local COMELEC offices. Ngayon po sana makapunta na tayo upang tayo makaboto para sa barangay and SK election. So yan po ang panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia at sinabi po niya na umabot na po ng 4.3 million na mga bagong botante ang nagparehistro ngayon sa kasalukuyang voters registration mga kapobre. At inaasahan daw na dadagsain ng more or less 95 million na botante ang halalan sa November 2, 2026 barangay at iske. At sabi pa ni COMELEC Chairman na tuloy-tuloy po ang kanilang paghahanda at sinabi po niya na nasa 90% na po ang natatapos ng kanilang paghahanda. All set go na daw ang COMELEC para sa halalan barangay at SK election November 2, 2026 mga kapobre. At tinanong po si COMELEC Chairman na kung sakaling ipagpaliban ang barangay at SK election, ang gobyerno po ba ay makakatipid? At tahasan pong sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi po makakatipid ang gobyerno bagkus ito po ay gagastos pa ng karagdagang 3 billion kung ito ay pagpaliban sa susunod na taon. Siyempre po dahil magkaroon na naman ng bagong registration voters at magdadagdag na naman daw ng mga baluta at magdadagdag ng mga guro at marami pa pong paggagastusan pag ipopostpone itong November 2, 2026 barangay at SK election. So kung nakikinig ang ating mga mambabatas, wala na pong dahilan para i-postpone po ito mga kapobre. Dahil ang kanilang pangunahing dahilan ay para makatipid daw ang gobyerno. Kaya plano nilang ipagpaliban ang nalalapit na halalan sa barangay at SK. Pero ito na po, klinaro na po ni COMELEC Chairman na pag ipagpaliban itong barangay at SK election ay hindi po makakatipid ang gobyerno bagkus makadagdag pa ng gastos. Mantakin nyo mga kapobre, 3 billion ang kailangan ng komisyon kung sakaling ipagpaliban ang halalan sa November 2, 2026 at isagawa ito sa taong 2027. So sinabi na po ni COMELEC Chairman ang mga dahilan mga kapobre. Kaya sana nakikinig ang ating mga mambabatas na yung kanilang pinaglaban na i-postpone para makatipid ay wala pong saysayon. Bagkos na makatipid ay makagastos pa po ng malaki ang gobyerno pag ipagpaliban ang halalan sa November 2, 2026. Again, sinabi na po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ready na po ang COMELEC sa gaganapin na November 2, 2026 barangay at SK election. This is your Cap John Official. Bye-bye and God bless. Please support, like and share para updated sa ating mga talakayan. Bye-bye and God bless.